po mga kaibigan, patuloy po tayo sa daloy ng ating programa. Ang ating po kasunod na panauhin. Okay, siya po ang dating sundalo, hepe ng Philippine National Police. Nagpatino sa hanay ng kapulisan. Nag-alis sa cotton cups. Nagpaliit ng tiyan ng mga pulis. Nagsilbi na bilang dating senador at muling magbabalik sa Senado. Ang tunay na lumaban sa kategoryan, nanindigan ang tama, ipaglaban ang mali labanan. Number 33 sa balota. Mga kaibigan, malugod po namin pinakikilala sa inyo si Senator P. Lacson! Sino walang bayad ng korupsyon? Eh, di si P. Muli po tayo ng Sariaya, numero 33 sa balota, Senator P. Lacson! Magandang umaga po sa atin lahat. Una sa lahat ay nais ko munang magbigay galang at pasasalamat sa mga magigilas na kababaihan ng Sariaya, Quezon sa pangunguna ng ating Mayora Marivic Gayeta. Nais ko ring bigyang pugay ang aking kalalawigan, ang butihin, napakaganda at ulirang asawa ng aking kababayan, kalalawigan at dating distinguished colleague sa Senado, Senator Bong Revilla, si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Alam nyo, ang araw na ito, ang pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ay may dagdag kahalagahan. Dahil hindi nyo na, maaaring ang ilan sa inyo hindi nyo nababatid. Ito po yung 50th anniversary ng pagkatatag ng Philippine Commission on Women. No, 50 years na po yung Philippine Commission on Women. Pangalawa po, 45th anniversary ng pagpirma ng Pilipinas doon sa Convention Against the Elimination of Discrimination, all forms of discrimination against women. 45 years na po tayo nakalagda doon sa convention na yon. So talagang higit pa sa pagdiriwang ay meron talagang milestones, no? Dagdag na milestones para sa buwan na ito, sa taong ito, 2025. Sa tuwing maggugunita tayo ng International Women's Day o yung sa Pilipinas ay National Women's Month. Kasi isang buwan tayo, mas mahigit siguro nating pinapahalagahan ang kababaihan sa Pilipinas kasi isang buwan po ang ating pagdiriwang ng mga kababaihan. At kapag naggugunita tayo, nagsa-celebrate, ang unang-unang pumapasok sa aking kaisipan, sa aking diwa, ay ang aking minamahal na nanay, no, yung aking ina, na siya po ang naghubog o nag-ukit sa aking murang kaisipan, sa aming magkakapatid. Alam niyo, siyang kami magkakapatid na iginapang nila sa hirap para makatapos sa pag-aaral. Alam niyo, pabayaan niyo po, pahintulutan niyo po ako na ibahagi sa inyo ang dalawang maikling kwento tungkol sa aking minamahal na nanay. Noon po'y kami maliliit pa, no? Mga 1950s po ito. Wala pa po sa mundo si Congresswoman Lani Mercado. Marami sa inyo siguro malamang hindi pa pinapanganak. Mayroon ako nakakatandang kapatid na nakapulot ng 1 sentimo. Pauwi galing sa eskwelahan. Elementary po kami. Siya noon. Ako hindi pa nagpag-aaral. At siya medyo excited siya. Kinuwento sa akin nanay. Alam niyo ang 1 sentimo ng araw, napakamahalaga. Kasi ang sarsaparilla noon, 5 centavos. At ang Coca-Cola, 10 centavos. Ang lugaw, 5 centavos. Kaya yung 1 sentimo, huwag nating mamatahin kasi yung mga panahon na yun, napakamahalaga. So, kinuwento niya agad sa akin nanay, Nay, nakapulot po ako ng 1 sentimo. Alam niyo ba sinabi ng nanay ko sa kanya, sa aking Kuya Eli? Alam mo anak, ang may-ari ng 1 sentimo na yan, siguradong hindi makakatulog ngayong gabi. Sa pag-aalala, sa paghahanap
ng nawawala niyang 1 centavo. Bukas na bukas din, pagpasok mo sa eskwela, pilitin mong hanapin kung sino ang may-ari ng 1 centimo na isoli mo sa kanya. Ang amin pong ina ay isang disiplinaryan. Siya nga po nagbukit sa akin ng kahalagahan ng integridad at disiplina. Natatandaan ko pagka kami medyo ginagabi ng uwi, ako particular na. Pagka siya ay namalo, kasi alam nyo nung araw, payag pa yung ating wala pa yung batas, no, yung cruelty sa mga bata. Talagang ang panuntunan nun, spare the rod and spoil the child. Ibig sabihin, pag hindi nyo dinisiplina ng anak ninyo, lalaki yan na walang disiplina. So ang nanay namin noon talagang matyagang nagbabantay sa amin at para kami disiplinahin. At pag kami kanyang pinapalo, no, ako mismo, pagkatapos niyang paluin, siya'y hahagulgol ng iyak at mangangaral. Sasabihin niya, sinasabi ko na sa iyo, huwag matigas ang ulo, pero tumutulo ang kanyang luha pagkatapos niyang mamalo. At alam niyo, noong siya'y matanda na at naratay na sa karamdaman, at siya'y pinasok namin sa ospital, no? Kitang-kita namin magkakapatid na siya'y hirap na. At katunayan lalo yung aking dalawang kapatid na babae, ang sabi, Kuya Ping, kami medyo awang-awa na sa nanay, baka pwedeng pabayaan na natin siya magpahinga. At kami rin, baka wala na rin kaming maiko-contribute kasi palaki ng palaki yung bill ng hospital. No? Umaabot na po siya ng milyon. Alam niyo naman, pag nagkasakit tayo ngayon, di ba? Dahil kulang ang suporta ng pamahalaan sa kalusugan ng ating mga kababayan, talagang kapag nagkasakit, napakasakit din sa bulsa. So nung sinabi nila yon, sabi ko, sige, bahala kayo, pero ako, ilalaban ko ang buhay ng ating nanay. Sukdo lang, mangutang ako, lumapit sa kaibigan, pero hindi ko pabayaan na sumuko para lamang ilabas sa ospital at hintayin na lang na mamatay ang ating nanay. So, nagtagal pa yon, siguro mga 1 buwan pa. Ang huling dalaw ko po sa kanya sa ospital, ako mismo nasaksihan ko yung kanyang paghihirap. Medyo nakamulat na lang yung kanyang mata, nakatitig sa akin, at ang basa ko para nagmamakaawa na siya. Nabayaan niyo na ako. So nung gabing iyon, nung pag-alis ko ng ospital, pagsakay ko sa aking sasakyan, bago start yung aking kotse, nagdasal ako na mataimtim. Sabi ko, Diyos ko po, kung ang aking ina ay wala naman talagang pag-asa ring gumaling at makabalik sa amin, payag na po ako. Payag na po akong kunin niyo siya. Alam niyo ba, kinikilabutan ako kasi kinabukasan umagang-umaga, nag-text po yung aking pinakamatandang kapatid. Simple lang ang kanyang mensahe sa akin. Talaga palang napakaganda pa rin ng nanay. Hindi po agad nag-sink in yun, hindi agad pumasok sa aking isipan kung ano yung gusto niyang sabihin kasi medyo nalimpungatan pa ako. Pero nung lumaon na yung araw, napag-alaman ko na siya pala'y nasa loob na ng kabaong. Kaya pala ang description, talaga palang maganda pa rin ang ating nanay. So, dali-dali ako nagbihis, pumunta doon sa funeraria sa Ibus, doon sa aming bayan ni Senator Bong, taga-Imos po si Senator Bong, bagamat siya naglilingkod sa siyudad ng Bacoor. At nang unang-una ko masilayan ang aking ina sa loob ng kanyang kabaong. Alam nyo, nakalimutan ko po na ako isang senador, nakalimutan kong ako isang dating hepe ng Philippine National Police, nakalimutan ko ako isang sundalo. Humagulgol po akong parang bata. Hindi po ako nahiya. May mga tao po ron, mga kababayan ko na nandun na bumibisita. Hindi po ako nahiya. Talagang ibinuhos ko po yung aking pagdadalamhati sa namayapa kong ina. Kaya tuwing magkakaroon ng paggunita ng selebrasyon, pagdiriwang ang International Women's Day at yung National Women's Month sa Pilipinas at araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang lagi namumutawi sa aking alaala
ang larawan ng aking ina. Dahil nga po, sinabi ko sa inyo, marami pong aral kaming natutunan. Bukod pa dun sa talagang lahat ng paghihirap ay ginawa nila para maigapang kami sa pag-aaral. Kaming 9 na magkakapatid. Isa lang to ang hindi nakatapos. Lahat po kami, meron pong CPA, meron nagtapos ng business management. Ako po, siyempre nakapasok ako sa PMA. Pero bago doon, gusto ko magsanang abogado. Kasi ang talagang ambisyon ko, maging NBI agent. Pero yun nga, net-twist naman yung ating fate, yung ating destiny. Ako'y napunta sa Philippine Military Academy at doon ako nakapagtapos. At naluklok nga bilang hepe ng Philippine National Police at naging senador ng ating bansa. So wag natin pong kalilimutan ang kahalagahan ng ating mga kababaihan. No? Lalo na yung mga kababaihan na mga ina ng tahanan. Kasi wala silang talagang hahangarin sa ating buhay. Tayo mga anak nila, kundi ang ating kabutihan, hindi lamang ating pangangalaga sa ating kalusugan, sa ating kalagayan, kung hindi yung paglalagay ng mga sa ating murang kaisipan hanggang sa ating pagtanda ng mga values ng mga Pilipino. Kasi over time, alam nyo nung araw, talagang malaki na rin ang pinagbago. Of course, in the day and age of modern information technology, medyo nag-evolve tayo na medyo nakakalimutan natin yung mga lumang sinaunang kultura na magaganda, no? Yung utang na loob, yung alam nyo na, napakarami nating values na medyo nawawala na. So, ngayon sa buwan na ito at sa pagdiriwang natin ng buwan ng kababaihan, ngayon 2025, at magpakailanman, ating alalahanin at bigyan pugay at paggalang ang mga kababaihan sa buong Pilipinas, sa Sariaya, sa Quezon at sa buong mundo. Mabuhay po ang Gilas, Sariaya at ang masasayang kababaihan sa Sariaya, Quezon. Hindi po ako marunong kumanta, pasensya na po kayo. Salamat po. Okay, maraming pong salamat, Senator Ping Lacson, number 33 sa Balota. At ngayon po mga kaibigan, nagtatawagan ko pong muli ang ating minamahal and of course ang ating pumbuting Senator